Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Good morning, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon ay dito po tayo kay Papa Dins TV. Dahil meron pong lumapit ng tulong sa kanila. Ito po yung si Tatay Rodrigo na mayroon po siyang sakit na diabetes or diabetic. Yun ba yung tama doon? Pero bago ko ituloy ay gusto kong magpasalamat syempre to my silent viewers, new subscribers, mga nagla-like, nagko-comment at saka nagsi-share po sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please support po Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family channel po nila. And also, yung mga kasamahan ko po mga reactors, shout out. Anime Reactors TV, Kalingap Turak, Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel, Alminda Mix Vlog, and Katangay PLC. And also, i-shoutout ko na rin po ang support natin ang ating mga kagwangs na mayroon ng YouTube channel. Sila ay si Kagwang Inti Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, and Kagwang Burnok Official, Kagwang Bugi Official, and si Kagwang Bong Official. So, yun po. At ngayon, ito na, guna tayo sa aking reaction. So, ito yung naging bisita doon nila Papa Dins. Huwag na natin, kasi na to may kasama pa doon yung ating sakit sa ulo na tinutulungan ni Pinuno nandoon din Nakasalubong o nakita ni Papa Dins nang papalapit na siya doon kay Tatay Rodrigo, nakaupo nga doon. So, yun nga, lumapit nga doon ito, kasama yung kanyang asawa. Nagkaroon ako ng interest dito sa sakit ni Tatay na bigyan ng reaction kasi diabetic na. Kasi sa family namin, siguro hindi ko alam kung sa genes na mama may diabetes or kung talagang nasa lifestyle ganun sa pagkain ba, sa kinakain natin. Kasi yung sa amin, yung nanay ko, wala naman siya diabetes, pero yung lola ko meron, mga tita ko meron. So, hindi ko masabi kung, pakicomment na lang po dyan kung sino po yung nakakaalam kung namamana ba yung diabetes, sakit ba ito ng buong pamilya, or talagang dahil lang sa mga kinakain natin. So, ito kay Tatay, tinitingnan ko po yung kanyang itsura, yung aura niya. Ayon nga sa kanya na bago lang niya nalaman na gano'n nga yung sakit niya. Para siyang pinanghihinaan ng loob. Inabanggit nga doon ni Papa Dins, nakwento ni Tatay nga nawawala na siya ng pag-asa, gusto na niya magpakamatay. Parang kailangan din yung ganito, may makakausap siya at saka yung counseling. Yung counseling kailangan. Kasi nagbasa ko ng mga comment, naglabasan po yung ating mga nanay, tatay, mga kababayan dyan na meron din talaga mga sakit na ganito, katulad ng sa kanya kay Tatay. So, mamaya po may dalawa akong babasahin na nag-share ng kanilang experience na ngayon, kasi itong diabetes na to, parang lifetime na to siguro, no? Yung, kumbaga nandyan na sa'yo kumbaga, hanggang buhay ka nandyan yan. Ang iba, mag-iingat lang talaga na hindi masugatan. Okay. Kasi sa akin, ito pa, share ko lang po. May pinsang buo. Diabetic din siya. Naputulan na ho siya ng isang paa niya. Totoo po. Dinala siya doon sa ano ba yung hospital na yan? Sa East Avenue. Diyan sa Quezon City. Tama. Basta malapit yan, yung hospital dyan na public. Pinutol po yung kanyang paa. Bata pa yun. Ate lang namin, pinakapanganay na sa amin na magpipinsan. So, hirap talaga pagka ganyan, na diabetic ka. Kasi yung sa kanya, nag-umpisa lang sa maliit na sugat sa paa niya. Tapos, pinabayaan hanggang hindi na gumaling. Ayan, putol na talaga kasi nangitim. So, ito si Tatay. Ang alam ko kasi pag ganyan diabetic ka, tama yung mga nandito sa comment section kailangan galaw-galaw. Yung kikilos ka, yung hindi ka lang laging nakahiga, or yung parang nanamnamin mo na may sakit ka. Dapat i-enjoy niya, i-enjoy niya yung kanyang sarili. Magtrabaho din kung ano lang yung kaya niya. Kasi naman, kompleto pa naman siya ng kamay. Andiyan naman yung paa niya, nakakalakad naman siya. At saka, ang alam ko pag ganyan mga gamutan, hindi naman siguro masyadong kamahalan yung iniinom na gamot. Yung vitamins, yung maintenance niya. Diba? So, lang talaga, sana Tatay Rodrigo, huwag kang panghinaan ng loob mo. At nandiyan naman, tulong-tulong lang siya sa kanyang misis, di ba?
Mabuti na kamo isa lang yung anak nila. At bata pa to si tatay, 52. Bata pa siya. Malayo pa yung mararating ng buhay niya, basta mag-iingat lang siya at huwag niyang poproblemahin yung kanyang sakit. Kasi mas lalo siyang manghihina. Pagka ganun. Tsaka yung na nga talaga, yung kinakain, kung alam ng ganyan, talagang marami na nga daw siyang bawal. So yun. At shoutout sa iyo, Papa Din, salamat kasi binigyan niya po ito ng food supplement, yung serpentina at saka yung vitamin C ba yun binigay sa kanya plus bigas and yung cash. So malaking tulong na yun para sa pamilya ni tatay. So yun tay, lakasan lang yung loob mo. Tapos ngayon alam mo na kung ano yung mga bawal sa'yo. So iwasan nyo na lang po yun. May babasahin po akong comment. Isa shoutout ko po si ma'am. Galing po to dun sa kay Papa Dins TV. Nagbasa pa ako ng mga komento. Kasi may makukuha din po tayo mga lesson dito. Tayo mga kabataan. Bata pa daw eh. Tanda na po ako. 50 years old. Tayo, 2 taon lang ang pagitan natin tayo. Sabay ganun eh. Shoutout po kay Ma'am Josephine De Los Trinos. Ayan, sabi niya. Biruin niyo to si ma'am o si nanay. Ako din po, 20 years na akong may diabetes. Pero, hindi po ako pwedeng kumain ng marami. Dati po tumataas ang diabetes ko. Pero kailangan 3 times lang talaga ang pagkain ko. So limitado talaga. Basta okra at ampalaya, gulay lang. At huwag higa lang ng higa. Kasi mas lalong hindi ka gagaling. Bawal alak, hamburger, kung maaari po gulay, isda. Manok at baboy kaunti lang. Bawal din po ang maalat at matamis. Kaya nyo lang. Bawal lang po ang soft drinks. Dapat ay tubig lang. Ang dami pala talagang bawal pag diabetic ka, Yan, yung mga processed foods, isa pa yan, di ba? So, bawal ang hamburger sa kanila. So, yun. Kaya maraming yung mga lolo-lola natin, yung mga nandoon sa bukid, mas healthy sila kasi nga walang mga burger, walang mga Jollibee doon. Kaya puro gulay sila, gulay, isda, ganun. Kaya mas healthy, mas mahaba ang buhay, buyag. So ayun po si Nanay Josephine. Ingat po kayo. Salamat po sa pag-share ninyo kung ano man yung karamdaman ngayon na meron kayong diabetes na. Pero 20 years, andyan ka pa, buyag. Long life po. Basta ingat lang po talaga sa mga kinakain. At meron pa po tayo, si Tatay Juani Ramos. Sabi niya, lalo po kayong manghihina kung laging nasa loob ng bahay. Pagtrabaho po kayo at nang may pambili ng gamot asawa ko nga po, diabetic, 67 years old na. Malakas pa po siya kasi nagtatrabaho siya. Ay maraming tulong sa senior citizen po. Gumalaw kayo, malakas pa po kayo. Huwag po aasa sa iba. Tama kayo, tay. Ito naman si Tatay Juani Ramos, yung misis na yung diabetic. 67 years old si nanay. So, malakas naman daw po. So, ito talaga si tatay. Pinanghihinaan lang talaga ng loob. Kabata-bata pa, 52 years old. Hindi pa to siya kasama si Tatay Rodrigo sa senior citizen kasi bata pa siya. Kaya lumalapit siya ngayon, nanghihingi ng tulong. Hindi pa naman tayo katapusan ng mundo. Ano ba? Tatay Rodrigo, lakas po talaga ng loob. So, yun lang po yung sa akin, mga ganyan talagang may sakit na diabetes. Ingat na talaga tayo sa pagkain. So, yun lang po yung aking reaction. Sa lahat po na may mga sakit na ganito, katulad ng Tatay Rodrigo, so, mas maganda po talaga na sundin kung ano yung payo ng doktor. At saka yung mga wala pa hindi pa nadidetect. Kasi ang alam ko, nandyan na yun sa katawan natin, nagiging positive na lang pag nasusobrahan. Parang ganun ba yun? Tama ba ako? Please, correct nyo na lang ako. Salamatan ko lang po at shout out po, Kabayan Sara, Ma'am Sara, salamat po sa support. Kabayan Blue Rose 353, salamat din po. Ma'am Marilyn Cabanilla, salamat po. Ate Ninetrit, salamat sa support. Ate Marilyn, good morning, salamat din po. Kabayan Jessie Moreno, salamat po sa support. Jose Pascual, Kabayan, salamat po. And Kabayan Julia Pardalis Vlog, salamat din po. Ma'am or Kabayan Luz
Minda, Ikatlo. Ma'am, salamat po. Welcome po sa aking YouTube channel. Salamat po sa pagpasok. Ngayon ko lang po ito nakita. Salamat po talaga. At saka si Nanay or Kabayan Luning Canlas. Ma'am, salamat po. Salamat po sa pagpasok ninyo. Salamat po sa suporta. So, yun po yung may mga diabetes dyan. Nababasa ko rin po. Napanood ko yata kay kay Doc Willie. Yung ibababad yung okra. Magdamag. Yung gulay, hiwa-hiwain siya. Sariwa. Hugasan, hiwa-hiwain, ikat siya, tapos ilagay sa baso, magdamag, babara ng tubig. Tapos tanggalin yung okra, yung tubig niya, yun daw ang iinumin. Yun yung para doon sa may mga diabetes. Yun ang nila. Yun ang napanood ko. Tinuro, kasi nung napanood ko din yun, sinabi ko yun sa tita ko. Mayroon na kasi akong tiyahin na diabetic, namatay naman na siya, kapatid ng nanay ko. Nadala siya sa ospital, hindi na talaga naaano yung sugar na. Hanggang sa pumayat siya ng pumayat. Tapos, ito pa naman, yung isa ko naman tita na kapatid niya, ito yung may diabetic. Kasi share ko lang po sa kila nanay, 3 lang sila na babae. So, yung isang babae na kapatid ni nanay na diabetic namatay. Mas bata yun sa nanay ko. Kasi sa lahat, nanay ko yung panganay. Then, yung kasunod nun, yung tita ko ngayon na nandyan, na diabetic din, healthy naman siya. Kasi nami-maintain niya, meron siya maintenance. Naagapan din ng kanyang anak. Tapos, ayan, yung nanay ko, buyag. Kahit matanda na siya, 77 na nanay ko. Wala naman siya diabetes, pero ano lang, yung high blood lang niya. Yung nag-stroke siya, yun lang yung sa kanya. Kaya, depende siguro yun sa panlaban ng ating katawan at depende talaga sa kinakain. Kung mahilig tayo sa mga matatamis. So, yun lang po, mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. And shoutout din po sa aking pinsan, Awards Tradition, at din sa aking mga anak. Shoutout din po sa inyong lahat, mga anak ko, at saka sa aking asawa. Ito na muna, matutulog na po ako. Maraming salamat talaga sa inyo. Hanggang dito naman talaga ang kulit Salamat. Thank you, Lord. Gabayan niya tayo palagi. To God be the glory.